Kumusta mga ka-DIY? Ito naman tayo ngayon, mga dagdag kaalaman dito sa ating mga DIY projects. Ito naman yung papakita ko yung kung paano ang operation nitong LDR o yung tinatawag na light dependent resistor. At saka itong iba-ibang klase ng mga relay. Dito muna tayo ngayon sa LDR module. Ito kapag binili, meron na itong kasamang sensor. Ito. Ngayon, meron itong supply na positive at saka negative dito. Ang pinaka-output naman ito ngayon ay itong output ng relay na meron itong common, normally open at saka normally close. Tapos meron itong adjacent ng yung sa liwanag. Ito, may trimmer itong maliit doon. Kaya pwede mong may adjust kung ano yung gusto mong dilim o yung sa liwanag. At kapag nadiliman itong sensor, magti-trigger itong relay. Kaya dito pwede nating kabitan ng ilaw o kahit anong gusto na magiging load nito, pwede naman. Ngayon ay dito naman tayo sa mga relay. Maraming iba-ibang klaseng relay. Ito sa may module na ito, meron itong relay na nakasama. Ngayon, hanggang sa mas maliit, meron itong ito yung ginagamit sa mga components, electronic components na maliliit lang na current. At ito meron itong 12 volts DC na supply. Kaya meron itong supply dito. Tapos meron itong common, normally open, normally close. At ang tawag dito ay single pole double throw. Kasi meron itong common, ibig sabihin yung double throw, yun yung kung saan pumapalo yung saan magko-connect yung nanggaling sa common. Kagaya nito ngayon, naka-off itong relay, walang supply. Bali common at saka yung normally close. Kaya ganun din dito. Ito naman yung pang ginagamit sa mga sasakyan, sa kotse. Ngayon, meron itong ayun yung symbol nito. Papakita ko yung symbol niyan. Ito yung pinaka-coil ng relay na kapag sinuplayan to ng 12 volts, ito yung pinaka-common. Tapos, yun yung naka-normally close, ito naman yung normally open. Kaya kapag nag-supply dito ng 12 volts, yung nakakonect dito, papalo naman dito sa kabila. Kaya yun ang operation nito. Ito naman ay meron itong kapares nito na may single pole double throw. Tapos yun, coil lang naman yun. Yun yung para sa supply. Tapos dito naman tayo sa isa na namang relay. At meron pala itong mga lahat ng relay. Meron itong current na maximum na pwedeng mapagana. Kagaya nito, meron itong 40 amperes. Meron itong 30 amperes. Kaya 30 tsaka 40 amperes pwede. Ang maximum volts niyan ay yung sa 14 volts DC, 30 amperes tsaka 40 amperes ang pwede. Tapos 12 volts DC yung coil. Kaya ganun din dito sa sa ibang klaseng relay naman to. Dito naman meron itong karamihan dito nakikita yung voltage ng coil, yung nasa loob. Ayun, meron itong nakasulat na 230 volts AC. Kaya ang coil nito ay 230 volts or 220 volts. Ito ang coil nito. Kaya kung papansin niyo, meron itong wire pumunta doon sa loob, dumaan sa meron din siyang LED. Tapos dito naman yung kabila, dumaan doon. Tapos pumasok dito sa coil. Kaya ito, pag sinuplayan to ng 220 volts,
magti-trigger naman yung ano, yung magnet. Kaya pag sinuplayan 'to ng 220 volts, kagaya nito ngayon, meron itong common, makikita nyo yung wire doon. May common ito, pumasok, dumaan doon, tapos bumalik lang yan, nag-connect yan dito sa pinakataas. Ito. Kaya ngayon, ang magkadugtong ngayon ay ito, common, tsaka yung normally closed. Ito yung normally open. Kaya ganun din dun sa kabila. Kaya ito, separate yan. Hindi, itong tatlong ito, pagka gumagana ito, walang connection yan dito. Unless na i-connect mo itong dalawa para tataas yung current. Ngayon, yung current naman ito, nakalagay naman dito, kapag AC, 6 volts hanggang 380 volts AC, 10 amperes ang pwedeng dumaan dito sa may switch. At ganun din sa may DC naman, 6 volts hanggang 220 volts na DC ay meron pa ring 10 amperes. Kaya AC-DC na ito na makokontrol, maximum 10 amperes. Ngayon, pwede rin naman tong pagdugtungin para mas kung mas mataas yung current na gagamitin. At ito naman, ito yung 220 volts AC na coil. Ito namang isa, ang meron naman dito, ayun, nakikita dito, 12 volts DC naman itong coil. Ganun din yan, pumasok din doon sa coil, dumaan lang sa LED. Tapos yung connection, ganun pa rin. Ito yung common, dumaan doon, tapos diretso dito, dumaan dito sa yung magti-trigger kapag nasupplyan itong coil. At naka-normally close itong pinakataas pa rin. At saka ito magka-connect ngayon, magka-connecta ito ngayon. Kaya kapag sinupplyan natin ito ng 12 volts DC, ito naman magko-connect siya dito. Bali papalo yung pinaka-coil para mag-connect dito. Kaya parehas lang yung operation nito at saka ito. Halos pare-parehas naman ang operation. Kaya lang importante dito yung coil. Kung ano yung bibili ninyong coil, yung kung 12 volts DC o AC na 230 volts. At ito naman tayo ngayon sa solid state relay. Ito naman, ito ay pang DC. Ang input naman nito, ang negative tsaka positive, ito. Nakalagay dito input 3 volts hanggang 32 volts DC. Kaya kapag sinupplyan to ng 3 volts hanggang 32 volts DC, ito naman magko-connect. At ito naman yung DC ang kinokontrol. Ang tawag naman dito ay single pole, single throw lang. Kasi parang normal switch lang ng ilaw. Ngayon, DC ang pwedeng dumaan dito. At iba rin naman itong AC. Magkaiba yan. Kasi ito 220 volts. Bale 5 volts hanggang 220 volts DC. Dito naman tayo ngayon sa AC naman. Ganun pa rin yung input, parehas. 3 volts hanggang 32 volts DC. Ngayon, pero magkaiba dito itong yung sa switch. Ito naman ay may AC. 24 volts hanggang 380 volts AC. Hindi kagaya nitong isa na meron tong DC naman. Kaya ito, pagka kinokontrol yung mga bumbilya o kahit anong 220 volts na kahit anong AC, basta magmula 24 volts AC hanggang 380 volts AC, pwedeng makontrol dito. Ito naman may current ito na nakikita ninyo kung ano yung maximum na pwedeng dumaan dito. At ito meron itong 60 amperes na DC na pwedeng dumaan dito. Tapos ito naman AC, makokontrol naman dito yung mga heater, pwede rin yung electric fan, at kung ano-ano, mga ilaw. Kaya nasa sa inyo na yung idea kung ano yung gusto nyong paganahin. Ngayon ay gagamit tayo ng 12 volts na power supply ito. At meron itong 12 volts output.
Ngayon, dito muna tayo sa may AC, yung kinokontrol nito yung AC. Kaya positive at saka negative. Ayan, iilaw lang, pero walang nagkiklik sa loob. Kasi nga, solid state na yan. Kaya ganun din dito sa may pang DC naman na relay. Ayan, wala ring nagkiklik. Ngayon naman, yung ito namang klaseng ganitong relay. Ito meron din itong polarity. Ito naman 220 volts ang supply ng coil. Kaya ito hindi ito gagana paglalagyan natin ng supply. Ngayon itong 12 volts DC naman na coil at meron tong polarity siguro. Kasi may LED. O pwede itong hindi. Hindi umiilaw yung LED kaya baliktad. Kaya ilalagay lang natin dito yung positive dito sa kapila nung coil. Ayan. Ito naririnig yung nagki-click. Kaya kapag nag-click yan, lilipat lang naman yung pinaka-connection dun sa kabila. Kaya ganyan yan. Kaya ganun din dito sa dito naman sa relay ng pangsakyan. Meron naman itong number 85 at saka 86. Yun yung pinaka-coil. Kaya dito kailangan mahanapin talaga yung 85 at 86. Ito. Kabilaan lang yan. Ayan, may naririnig. So, baliktaran siguro to kasi ito wala naman itong LED indicator. Ngayon naman ay itong lalagyan natin ng supply ito naman yung AC na hanggang 380 volts AC. Ngayon, itetest natin muna kung may continuity yung pinaka-switch. Ayan. Ibig sabihin hindi nakakonect. Ngayon, lalagyan natin ng supply ito ngayon. Ayan. Nagre-read yan ng 5.4K. Kaya mataas itong reading ng pang AC. Ngayon, i-try naman natin yung sa DC naman. Ito yung DC. Ganun pa rin yung connection niya. Ngayon, i-test natin itong switch. Meron naman itong reading na 6.2 meg. Mataas na yan, masyado nang mataas. Ngayon, supplyan natin to ng itong pinaka-trigger niya. Ito naman ay halos shorted. 0.1 ohm. O yan, hanggang 0 pa. Kaya ito. Ito halos talagang magkakonekta itong dalawang terminal. Ngayon naman, yung iba namang relay ang itetest natin. Yan yung mga solid state relay. Dito naman tayo ngayon sa ito naman hindi ito kasi wala pa tayong 220 volt supply. Kaya ito, halos ganun lang naman ang operation nito. 220 lang naman kasi ito. Ito naman yung 12 volts. Kaya ito naman, lagyan lang natin ng supply ito. I-test muna natin yung continuity nitong normally close at saka nung common. Kaya ito, meron itong 0.1 o halos 0 din. Ganun din dito sa kabila. Pero ito, wala itong connection. Kapag tinest niyan, talagang magka-separate yan. Parang dalawang switch ito na sa isang case. Kaya ngayon, ito yung common, itong black na lead. Tsaka ito yung normally close. Kaya ganun din doon sa kabila. Tapos ito naman yung common, normally open.
Kasi normally open, ibig sabihin pag walang supply, yun ang normally open. Kaya wala rin yan. Kaya kung susuplayan natin yan ngayon ng 12 volts DC, ang mangyayari dyan, ayan, naka-on yung LED. Ibig sabihin naka-on yung relay. Ngayon, ito namang common at saka normally open ang nag-connect. Ayan, nag-trigger naman. Ganon din dito sa kabila. Ito naman ngayon ang walang connection. Ganon din dito sa kabila. Ngayon ay dito naman tayo balik tayo dito sa LDR module. At lalagyan to natin ngayon ng supply na 12 volts. Tapos lalagyan din natin ng load itong relay. Ito ngayon, meron tayong sinuplayan ko ng 12 volts. Ito yung positive at yung negative. Kaya nandito lang yung pumasok ng supply. Ngayon ito, naka-standby na ito. At meron itong indicator na may power. Yun yung nakapula. Ngayon, oras na madiliman itong LDR, magti-trigger yung relay. Kaya subukan kong takpan. Meron yung isang LED. Yung LED na yon, kapag nadiliman tong LDR sensor, mag-on naman. Kaya ito ginagamit to sa mga karamihan to sa mga ilaw sa poste. Tapos, susubukan natin ngayon yung continuity ng relay kung paano. Ngayon, lagyan natin ng buzzer. Nasaan ang buzzer niya? Ayun. Ngayon, titingnan muna natin yung naka-normally close. Ito yung common, nasa gitna. Kaya yan yung shorted siya ngayon. Ito yung normally close, common tsaka normally close. Ito naman yung normally open. Kaya yan, makikita nyo, narinig nyo yung buzzer. Kaya dito tayo ngayon sa common at saka normally open. Ayan. Kaya kung halimbawa, ito yung switch ng ilaw. Lalagay natin yan dyan. Saka natin tatakpan to ngayon. Ayan, makikita nyo rin yung isang LED na umiilaw. Kaya ngayon, alam natin gumagana yung relay. Ngayon ay susubukan naman natin yung i-adjust. I-adjust natin itong meron yung trimmer doon. Kaya lang, depende na sa yan, sa may gagamit. Ngayon, i-adjust natin yung relay, itong trimmer. Ayan, kagaya niyan. Wala siyang hindi siya nagti-trigger. Kaya ihahanap mo. Tsaka depende dun sa location na paglalagyan. Kaya ito yung fine tuning na tinatawag. Na kapag sa liwanag. Konting liwanag kung gusto mo na ng mag-trigger. Ayan, pag sinara ko yan mabuti. Pero pag dito, kailangan talagang madilim. Kagaya niyan. Pag sinarahan ko lang na ganyan, ayaw. Ayan, nakikita nyo, nadidiliman ng konti yung LDR. Pero hindi siya nagti-trigger. Pero kapag gusto nyo talaga sa sobrang dilim, doon na magti-trigger. Kaya i-adjust lang itong trimmer dito. Depende na doon sa gagamit. Ayan. Ngayon ito yung gagamitin ko sa solar tracker ko. Kaya ang ilaw natin na ginagamit ngayon ay madilim pa yan. Kaya kapag sa araw talaga ito, yung talagang nakatutok yung sikat ng araw, ang adjust nito ay i-adjust din talaga to. Ayan, talagang sobrang dilim na yan para mag-trigger. Kapag nasobrahan naman to ng adjust,
Hindi naman na magti-trigger yan. Kaya dapat ihahanap ito. Kaya ibig sabihin yan, nakatutok sa liwanag kapag mag-a-adjust. Tapos, yon pag nag-off na yung LDR at saka yung relay, yan na yan. Kaya ngayon, konting dilim lang yan, magti-trigger na. Ngayon, lalagyan naman natin ito ng, load. Kaya lang, i-adjust pa natin konti at masyadong sensitive yung sensor. Ayan, ganyan. Kaya kailangan medyo madilim. Adjust natin konti. Balik natin. Ayan. Kaya pag dito, yung kabilang ilaw dito sa left side ko, nagti-trigger na. Kahit meron tayong ilaw dito sa sa kanan. Ngayon, lalagyan natin ito ng supply para makita nyo. Ibig sabihin, itong tatlong connection na ito, wala itong connection dito sa side na yan. Kaya talagang kailangan maglalagay ka ng source at saka load. Ngayon ay gagamitan natin ito ng ng bumbilya na 12 volts. AC/DC itong bumbilya na ito. Na meron itong 12 hanggang 24 volts DC. Kapag AC, 12 volts. At yung DC, 12 to 24 volts. Ngayon ay nai-wiring ko na ito. At itong 12 volts DC na bumbilya, yung negative, diretso dito sa negative sa power supply. Tapos yung positive naman, ito yun. Itong dalawa kasi dumaan to dun sa may sa supply nitong module. Kaya meron tayong isang positive dito. Tapos pinasok natin dito sa may common na supply. Tapos ngayon, itong normally open, doon nakakonekta dito sa positive ng ng bumbilya. Ngayon, itetest natin. Kaya lang masyadong maliwanag tong bumbilyang gamit ko. Takpan na lang natin kasi masyadong maliwanag sa camera. Kaya yan ngayon, ito yung sensor. At kapag tatakpan na yan ngayon, mag-on yung bumbilya. Ganyan. Kaya may adjustan naman ito ngayon. Kung i-adjust natin yung sa trigger niya. Ayan, masyado nang yan. Naka-on na yan. Hindi nagagana yan. Kaya kailangan, depende dun sa gagamit kung ano yung dilim na gusto. Ayan. Ayan, konting pa lang yan, dilim. Kung mapapansin nyo yung LDR dito. Konting dilim. Kung gusto mo naman ng mas madilim, i-adjust naman natin ng counterclockwise. Ayan, kanina nagti-trigger. Ngayon, gusto nito medyo madilim. Ayun. I-adjust ulit natin ng counterclockwise. Ito na yung madilim na. Kagaya niyan, mas madilim na yan. Pero pag ilalagay natin yung tatakpan na natin mabuti itong LDR, doon na siya magti-trigger. Pero pagka ganyan lang, may nakikita pang liwanag yan. Hindi yan magti-trigger. Kaya meron itong adjustment kung lalo na kung yung gagamitin ito sa ilaw sa labas. Tsaka dapat itong sensor mas mataas sa ilaw na yung gagamiting load na ilaw. Kasi kung ito ang nasa baba, ang mangyayari yan, magkiklik. Ayan, kasi pag nakakita ng liwanag ito, ang mangyayari, ikiklik niya yung ayan, kagaya niyan, masyadong sensitive yung settings natin. Kaya babaan ulit natin. Kasi masyadong maliwanag tong ilaw, kaya tinakpan natin. Kung hindi, magkiklik yan. Ito, masyado namang mababa na. Ayan. Kapag konting liwanag ulit,
Pag sensitive naman sa ano, dilim ng konti lang. Ayan, yan ang gamit ng ano, ng LDR. Kaya kahit dito lang yan, madiliman lang ng konti. Ngayon, susubukan naman natin itong ano, itong SSR na pang DC. Ito. Hindi natin pwedeng gamitin yung pang AC kasi ito lang, yung pang AC lang na yan para naman sa mga AC na bumbilya. Kaya ito naman 220 volts DC naman. Ibig sabihin 5 to 220 volts DC ang kayang i-trigger nito. At saka ito pala, ito yung pang high load. Lalo na kung yung mga halogen bulb ang gagamitin. Hindi nakakayanin itong ano, hindi nakakayanin itong relay. Yung mga high wattage na ano na bumbilya. Kagaya niya, masyadong maliwanag itong bumbilya. Ang nangyayari, on off nitong ano, nitong kung natin relay. Kagaya niyan kasi nga nakakita ng liwanag doon. Ngayon naman ay kinabit natin itong solid state relay na DC. Kaya ang kinokontrol nitong relay na ito, sinusuplayan niya lang itong supply ng relay na mas malaki. Kasi nga kung halimbawa na lang na meron tayong high wattage na mga ilaw o kung ano yung gusto nyong load, kailangan gumamit tayo ng mas mataas na wattage o yung mataas na current na relay. Kung hindi kakayanin itong maliit na relay, gagamitin natin itong mataas na current, itong 60 amperes. Kaya halimbawa ito yung itong LED na to, halimbawa ito yung matataas na wattage na load. Kinonekta ko na yan. Kagaya nito, ang supply nitong LED, yung isa nakadirect siya sa ano yan, sa negative. Nakadirect sa negative itong supply ng LED. Kaya itong positive ang kinokontrol nitong relay. Kaya nakakonekta tayo dito sa positive. Ito naman yung pinaka-source. Ito yung nakakonekta dito sa positive. Ngayon, ito yung trigger. Mas mahina itong bombilya na to kaya hindi gaanong sensitive itong sensor. Kaya kung tatakpan ko yan, ayan, makikita nyo rin yung SSR, yung LED na nag-on. Sumasabay din dun sa ilaw sa module. Kaya kung ganyan yan, tatakpan natin. Ayan. Ganun naman yung ang operation naman nitong AC. Ganun lang yung connection din, kaya lang AC naman ang kinokontrol dito. Kaya kung halimbawa halogen naman na high wattage yan, na DC, kailangan to DC ito. Pag ito naman, yung AC na mga halogen bulb, yung matataas ang wattage, o kahit anong gusto mong i-trigger, pwede naman. Kaya lang, AC naman dapat, hindi yung DC na gagamitin. At yun lang ang natin mga ka-DIY. Ito naman ay isang dagdag kaalaman lang ito. Dun sa mga may gustong gumamit ng LDR module. At maraming gamit ito. Kaya lalo na kung iniiwanan mo yung bahay na na walang tao o oras na dumilim ay automatic magti-trigger naman na yung mga ilaw sa labas. At yun lang mga ka-DIY at thank you for watching at subscribe.